Awitin po natin ang Rock of Ages. Hello, yun. Time check po, 5:05. Still a Sabbath mga kapatid, kaya muli po ay binabati ko po kayo ng Happy Sabbath! Kamusta po ang bawat isa? Yung mga bisita po natin dyan, kamusta po kayo dyan? Kaya binabati ko po kayo lahat. At sa mga taga-rugby dyan, hello din po sa inyo. Ayan, dahil sa maghapong ito ay hindi lang isa, dalawa o tatlong beses tayong nakapakinig ng mga mabuting pabalita mula sa ating Panginoon, kundi pangilan na to, pang-apat na. Simula Sabbath School siguro. Mga panglima, siguro panglima na to. Panglimang beses natin tayo ay makikinig ng mensahe mula sa ating Panginoon. At ngayon po, ang ating pong programa sa gabi ito ay tayo po ay nasa ika-4 na po ng ating pong pag-aaral ng ating pong Youth Week of Prayer. So ngayon po ay aking pong babanggitin ang pagkakasunod-sunod ng ating pong magiging programa sa hapong ito. Kaya tayo po ay pinangunahan sa pag-awit
ng ating pong magandang kabataan na si Sister Mean Mendez. At sinundan po yan ng welcome remarks, presided ng inyong pong lingkod, Brother Edren Perez. At after ko po dito, tayo po ay aawit ng ating pong opening song. At susundan po yan ng opening prayer na pangunahan po sa atin ni Sister Rowella Elcano. At after niyan ay tayo po ay makakarinig ng isang natatanging bilang na ihahandog po sa atin ulit ng ating po mga kapatiran mula sa ibang iglesia. Ang ABBA. Ano ba? ABBA lang ba? ABBA. ABBA. ABBA group na lang yan. ABBA group. At after po natin makarinig ng musical offering sa kanila, tayo po ay dadako na sa ating po pag-aaral ng salita ng Panginoon sa pangunguna po ni Brother Leonard Mendez. And then after po ng message ay magkakaroon po tayo ng prayer request, and then ang ating pong prayer ay Acts prayer. Ayan. Tapos closing song, then closing prayer po. So ayan po yung ating pong magiging programa para sa ating pong ika-apat na pag-aaral para sa ating pong Youth Week of Prayer. So mangyayari po ang lahat ayon po sa aking mga nabanggit. And para po sa ating opening song, lahat po tayo ay tumayo at awitin ang My Faith Looks Up to Thee. Tayo po lumuhod para sa panalangin. Maraming makapangyarihan ko po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa buong sabat na ino po kami ingatan at binigyan po ng mga message na aming po magagamit po sa aming buhay, Panginoon. Salamat din po sa mga ginamit nyo para po sa aming pong dandan kaalaman, Panginoon. Nawa po ay patuloy po namin itong i-share sa aming pong mga kasama, mga kasalamuhan ng mga tao. At Panginoon, muli hinili po namin na yung pong ingatan at gabayan ngayon sa pagpapatuloy po ng aming program ngayong Sabat sa Week of Prayer, Panginoon. Nawa patuloy kami gabayan ng pong Holy Spirit, samahan din po kami nawa ng pong mga anghel, ganoon din po ang mga
mahal namin sa buhay at kaibigan din po namin kasama po ngayon. Natabi po na sa hindi po ang mga pauwi pa rin. At muli Panginoon, hanapin ko po sa inyo si Brother Leonard na gabayan po siya ng inyong Holy Spirit at kayo po sana ang magsalita sa pamamagitan ng Panginoon. At salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat at patuloy na biyaya na nagkakalob sa bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin ang patawad po sa lahat po ng aming gagawang kasalanan sa inyo at patuloy pong palinisin ang aming puso at isita. Ang dalangin naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay na po yan. Okay na po. Kita ba hindi? Ha? Yung isa? Lagyan na tayo mag-bless. Ito ba? Kasi ito yung plan. Ito yung kinuha ko eh. Ay, ito. Yan. Ito. Hindi na lang natin. Hindi natin mag-share. So, kailangan natin ipasok. Ito yun. Ayan. Ano ba yun? Ito? Hindi ito eh. Hindi ito yung... Ito yata. Okay na po. Okay na po, pwede na kayo kumanta. Nagkamali po. Cut ko muna. Then,
Purihin ang Panginoon sapagkat napakaganda ng mensaheng awit ng grupong The Singer of Amba. Aba. Nalilito ako, Aba pala. Taga-ambak po sila. Aba. Yan. So ngayon, syempre po, papaalala ko lang po ang ating natalakay na meron din po mga question and answer. So, dahil merong question and answer, meron din po papremyo. Ayan. Ayan, ang inaantay ng lahat. So yun, gusto niyo ba malaman kung ano ang papremyo natin? Papaalala ko lang po mga kapatid na nakaraan, kay Ate Nicole ay ang kanyang papremyo ay isang biskuit. At kanina po ay si Sister Grace ay nagpamigay ng libro. At ngayon po ay hindi po ako magpapahuli. Napaka-special na ito. Mauna Ito na po ay ako. hindi tumutubo sa kalsada. Ito po ay isang talong. Na galing din po kay Pastor Nick. Napakarami po kasi hindi po namin halos paano namin pagkatiyatiin. Kaya pagkalain po ang nagbigay na si Pastor Nick dahil napaka-importante ng gulay sa buhay natin. So yun po, para po sa ating pagsisimula, ay katanungan pala kung ano. I-review ko lang muna po yung ating pinag-aralan nakaraan ay kahapon kay ating board. So, sino po dito nakakaalala pa ng memory verse at title? Wala? Ano, sayang yun. Sayang yung talong. Wala? Ay, ano, ay bro, pwede pasuyo ng pa-price natin dyan sa ilalim. Ate Irene, pwede ko pasuyo ng ano, yung talong sa ilalim. Di joke po, hindi po siya talong. Violet din po siya, pero hindi siya talong. Ayun. Maraming salamat po sa magagandang Sister Irene. Favorite niyo ba yung talong? Yun, ay. Walang sasagot? Sino po nakakaalala ng verse at title ng week 3? Ay, days 3. Sino po? O, sige, si Sister Mayan daw. Ano? Title? Oh, basahin mo yun. Siyempre, babasahin mo yun. Oh, wala. Kasi yung tihanin din. Okay. At title? Ayun na naman. Oh. Dahil dyan, meron po tayong talong. Ito po. Salamat po sa ating participant. Ayan. Dahil kakaunti lang itong pa-price natin, meaning ko po natin pag-pray para po dumami natin pa-premyo. Gaya po sa kwento ng homily, no? Pinag-pray lang, no? Dumami na. Sana ganun din yung pa-premyo natin. So yun po, ang ating sermon, ika-apat na sermon na may pamagat na Tagarang sa depresyon, iyong litso. Bago po tayo magsimulan, hindi po tayo po yung muko at malalaki. Purihin ang takot ng Panginoon sapagkat sa mga oras na ito ay ginawad ko po ako Panginoon upang turuan at patulog at paano magbahagi ng inyong mga salita. Naway Panginoon, dalang namin, nagbigay ito ng nakapulutan na aral sa mga karanasan na magamit po namin sa buhay ng araw-araw sapagkat kami po ang minado ay namihina at nagkakaroon po ng karamdaman saan kami po ay na-stress at kaya Panginoon, hindi po namin Panginoon kalakasan siyang mamuhay sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus aming tagapagligtas. Amen. Yan po. Sa may dalang aklat at ipong itong awit chapter 40 verse 2. Awit. Ayan. Psalms 40 verse 2.
dito po sinasabi, sinamba naman niya ako mula sa isang kakilabot na baloy mula sa balahong malaki at tinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. So, ang sinasabi po dito ay ang kanyang paglakad. Ang pinapoy po dito yung pagpapasalamat sa tulong ng Diyos sa pagtanggap sa isang mahirap na sitwasyon na nagnahalintulad sa pagalitas sa atin mula sa isang hukay na kawalang pag-asa. At pinapakita nito ang seguridad sa mga oras ng pagsubok na itinataas ang individual ay mula sa lugar na kahinaan patungo sa lugar na lakas ay matibay na pundasyon. Napakaganda po ng verse na ito kung ating pong sa puso. No? At magagamit po natin siya sa ating hinaharap na pagsubok. Ngayon po, sa talata natin na pagharap ng depresyon ng iyong Luzon, ay karaniwan na pong pinagdadaanan po lahat ng mga tao. Kung sino man po ay hindi nakakaranas nito, sino po ba hindi nakakaranas ng depresyon? Di ba? Wala po. Tsaka, isa na rin po ako doon, mga kapatid. Saksi po ako sa isang depresyon. Kung maaari lang ay okay lang po sa inyo na ibahagi ko yung karanasan. Sige po, ayun po. So yun, ang isang kinakaharap ko na depression po ngayon ay unang-una, nagkaramdaman po ang aking isang ama na masipag sa gawain. At dahil sa karamdaman niya ay pangalawa, no? Dahil sa karamdaman niya po ay siya po natigil magtrabaho. Kung saan ay pinaproblema po namin, hindi po namin alam kung saan po namin papupunta ang mga financial na pangangailangan namin sa loob ng bahay. Sumunod po, sa akin po, bilang estudyante, iniisip ko po na ano po ba uunahin ko? Mag-aaral, magtrabaho. Dito ko yung pag-aaral ko, magtrabaho. Lagi ko po iniisip yun gabi-gabi. Minsan, hindi pa ako halos makatulog kasi in-update ko yung kaibigan ko, kaklase ko. Uy, baka may ganyan. Uy, ano balita? Pwede na ba ako makapumasok? Habang di pa ganun ka-busy. So yun, hanggang ngayon wala pa rin, umaasa ako sa wala. At yun, pinapipray ko na lang sa Panginoon na sana bigyan ako ng paraan na ako paano ako makatulong sa mga at sa aking sarili. Isa pa po, ang depression natin na pinaharap ayon sa aking gastusin din po sa aking school. Gaya po ng babayaran ko po na photopy. Yung graduation picture. Yun. Basta yun. Nasa 700 po yung babudget na para po mabayaran. Ayun po, depressed din po ako sa bagay na school works, gaya po ng research sa kuyan. Sumunod po mga asynchronous namin na hindi ko pa nagagawa. At dumagdag pa itong aking tatalakayin sapagkat ilang araw na lang aking pag-aaralan. Ngunit ito, ako sa inyong harapan. Sa karagdagang pagsubok na ito na nagbigay naman sa akin ito ng depress sapagkat ilang oras lang ang tulog ko gabi. Na inulit-ulit kong mabasa. At parang pumapasok sa isipan ko. Noong time na nag-worship na kami, parang doon nag-work na sa may halo na ng opening song, doon pa yung parang, gumagana yung isip ko, parang napakalaga talaga pagka nasa loob ka ng church. Pinagpapahinga ka sa lahat ng karanasan mo.
Mga pagsubok. Tapos po, yun. Ano po ba? So yun, pinagpipili ko palagi sa Panginoon na sa pagbabahagi ko ng kanyang gawain, makaranas muli po ako ng pagsubok na depressed. Pero itong pagsubok na na-depress ako, ikinatutuwa ko pa. At sa kabila ng aking kaba, ay halos hindi ako makatingin sa mga oras na ito. Pero kita niyo naman po, pinakita ko ang pagiging matatag ng isang lingkod ng ating Panginoon. Tapos, yun, ang ating panimula ngayon. So, magitan po ng kwento ni Ana. Si Ana po ay isang dalaga na nanirahan sa isang lungsod. Siya po ay dating masaya at sabik na sabik sa mga bagay na kanyang mga kultura at sa mga pagkain. Ganun din po sa mga opportunities sa mga trabaho. Pero kailan ng mga kapatid, naranasan niya ang isang pagsubok, isang pakiramdam na nararamdaman niya sa lahat ng lumilipas sa panahon ay nakakaranas ka ng pagbabago. Bilang parang bumabagal ang lahat at nawawala yung kanyang kaibigan sa buhay. Nung lumipas ang isang taon, ito na nga po yung ang kanyang kalungkutan ay talagang lumabas na. At nakikita niya yung pagbabago. Sa tuwing gigising siya ng umaga, imbis na full charge siya, hindi siya full. Kumbaga parang, diba tayo pag galing sa trabaho, umaga, alas 6, pasok, uwi. Alas 6 na rin, alas 5 ng hapon. Siyempre, tulog. Tapos, kapag isipin natin, araw-araw natin ginagawin na wala tayong pahinga. Tapos, siyempre, pag-ising natin sa umaga pag-ising natin sa umaga, ay mararanasan natin yung paghirap na pag-ising. Diba? Kasi po, bilang natin yung pagod. Hindi gaya ng dati na nakapasok tayo ng gantong oras, ngayon nalilit na tayo. Isa na rin po ako dun dahil sapagkat isa rin po ako estudyante na hirap din po mag-ising ng umaga. Samantala dati ay napakasigasig po mag-ising ng umaga. Nagpupuyat pa nga po ako sa gabi para sa akin mga huhuli. Ngayon po sa pagpapatuloy, sa pagbabago ng karanasan ni Ana, ay kanyang napansin lalo ito sa kanyang pagkain. Minsan siya ay kumakain ng labis upang subukan tunan ang kanyang mga emosyonal. At minsan hindi na rin siya kumakain sapagkat may pagkakataon na wala siyang gana, kaya po siya ay pumapayat. Ganon din po sa kanyang pagtulog. Nang sa gabi ay, sa kalagitnaan ng gabi ay nakakaranas siya ng negatibong pag-iisip. Siya po ay meron daw pong insomnia. Na hindi naglaon ay ginawa niya ito ng paraan. At lumapit siya sa isang modernong paggamutan. Nagpasya na siya na humingi ng tulong upang malunasan niya kung ano ang kanyang nararanasan. Nang sinabi sa kanya ng therapist ay meron po siyang damdamin na may kalungkutan, pagkabalisa at kawalang pag-asa. So, ito po ang mga bagay na kanyang kinaharap ngayon. Ngayon bilang isang lingkod, paano po ba natin ito haharapin? Ito po ang ating unang tatalakay, ang problemang depresyon. So, ang problemang depression po, ito po ay may pakiramdam na negatibo. Pakiramdam na may kalungkutan at wala na interes sa mga bagay o kawimili mo o yung kasiyahan na ginagawa mo noon. Ito
Ito po ay mayroong mga iba't ibang diferensya na depresyon. Akin po ibabahagi at ipapaliwanag. Una po, ito po ay mayroong situational depression. Nangyayari ito sa tuwing nasasawalang-bahala tayo. Kumbaga parang nakakabahalang sitwasyon. Tulad sa pagkawala ng isang mahalaga sa buhay natin o isang pananalapi o pera na nauubos sa ating kamay. Sumunod po ay seasonal depression. Ito po ay ang isang panahon kung saan ay nagbabago. Kagaya ng panahon na ito na medyo makulim din, no? Mararamdaman din, lalo na kapag umuulan. Mararamdaman natin yung peak na parang malungkot. Diba? Walang gana. Halos gusto mo na lang gawin ay humiga at mag-cellphone sa loob ng bahay. Sumunod po ay melancholic depression. Dito po natin malalaman ang sintomas na may karamdaman na walang interes sa lahat ng mga aktibidad. Dito po ay mababawasan din ang ating timbang. Maaari din po tayong mabalisa o maging napakabagal. At makakaramdam din po tayo ng pagkakonsensya sa ating mga pagkakamali. Sumunod po ay psychotic depression. Ito po ay may komplikado na kalagayan na may isang hallucination o guni-guni. Kumbaga kung saan sa tuwing tayo ay nauupo sa isang tabi at gusto na po tayo iisipin na napapatulad yun sa ating kisame. Tapos yun, mapapaisip tayo ng mga bagay-bagay na ano kaya gagawin? Parang gusto ko kumain, parang ayaw ko kumain. Parang gusto ko mag-bike, kaso nakatamad ako. Gusto ko magbasa ng Bible, kaso pagod ako. Iniisip po natin na pagod tayo palagi. Yun po yung ako na lagi pumapasok sa isipan natin. Sumunod po ang last ay major depression disorder. Ito po ay may pinakakaraniwang na anyo kung saan ang matinding kalungkutan ay kawalang interes sa mga bagay na pagbago at pagtulog at iba pang mga sintomas ay nakaka-apekto sa mga pang-araw-araw sa ating pamumuhay. Ang mga lungsod po ay maaaring din po magbigay ng lugar na pinagmulan ng ating mga depresyon. Gaya po ng mga polusyon, ingay ng tao, kapatid mo, magulang mo, ka-churchmate mo, diba? Assignment mo, research, pera, diba? Kaya kailangan talaga natin ito harapin at tuklasin kung ang dapat natin gagawin. Ngayon po, ang depresyon sa Biblia. Pangalawa po ito. Ang depresyon sa Biblia. Bagaman ay madalas nating naiugnay ang depresyon sa mga moderno na medical. Ayan. Sino po ba dito madalas na nagpapacheck up? Sa psychiatrist. Ayan. Sino po ba dito nakakaranas ng insomnia? Ako po, pero pakaramdam ko, parang meron na rin ako insomnia. Pero, pera lang wala sa akin, parang magpa-therapist eh. Pero ayun, dahil sa meron akong magulang na matatag, gaya po ng aking tatay, sa kalagitnaan ng kanyang karanasan sa buhay, tinuturo pa rin sa amin kung paano lumakad ng ayon sa Panginoon. Ngayon po tayo dadabot sa Biblia, na ating Biblia po ay pwede po natin pagpulutan ng kagalingan. Gaya na lang po ng ating panalangin nang siya magbibigay sa atin ng pag-asa at kaugnayan sa banal na salita ng Panginoon at magkakaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Akin po yung halimbawa ang 3 tauhan na nabanggit sa Biblia. Unang-una po si David at si Jeremias at si Elias.
Una po si David. Si David po ay kinikilalang isang ayon sa sariling puso ng Diyos. So, bakit po kaya tinawag siyang ayon sa sariling puso ng Diyos? Si David po kasi ay isa rin po siya nakakaranas ng stress, kalungkutan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siya ay merong talento na magaling sa pag-awit at ganoon din sa pagtugtog. At meron din siyang katapangan at kagwapuhan na wala ko. Tapos sa ano po, madamay ako dun sumunod, sa talatang ito ay kinikilala sa David na kanyang pagkabalisa. Ngunit ang tagapagpundi ng lakas ng kanyang pananampalataya ay pagkapundi ng kanyang mga depresyon sa pananampalataya na humingi siya ng pag-asa sa tulong ng Diyos at tinuturo sa atin kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay kailangan natin manampalataya, maging gabay ng liwanag para sa pakikipagpunyagi sa isang depresyon. Ganon din po si Jeremias. Si Jeremias po ay nakilala bilang umiiyak na propeta. Karamihan po na propeta ay umiiyak po talaga, lalo po ang ating mga disipulo. Kahit ako po umiiyak. Umiiyak po ng patago. Na akala ni Papa, napakasuway ng tao. Napakasuway kong anak. Akala niya napakatigas ko. Yung minsan mayroon sa magulang natin, akala nila, anak nila matigas. Kasi, ang hirap mo utusan! Mag-awalis ka lang, ayan lang, di mo na mga walisan. Diba? Diba ma? Tumatawa yung nanin ko. Stress siya, pero tumatawa yan. Pero rin ang Panginoon sa tapat na nakikita ko si mama ngumingiti. So pag ngumingiti si mama, alam mo, nakapumiti ako. Naalala ko kasi yung paano ko alalayan ni mama, paano ako nadadapa. Nakakaranas ako ng pagsubok. Alam ni mama yan, sa kanya ako lumalabi. Alam ni mama yan. Tapos, ayun. Sa pag-uiyak, kinilala si Jeremias na umiyak na propeta. Siya po ay hinalimbawa sa Biblia na isang taong nakakaranas ng matinding kalungkutan. At ang kanyang aklat daw ay ang aklat daw niya, panagboy ay puno ng pagpapahayag ng kirot at dalamhati sa mga matitinding kalungkutan ng kanyang nasaksiyan. Atin po itong matutungayan ng ating lubuksan ang panagboy o Lamentation chapter 3 verse 21. Ayan po. Kaya na lang po magbasa. Kasi ito na po. Ngunit, ito pala yun. Ngunit itong ang aking naalala at kaya ako'y may pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi tumitigil sa kanyang mga kaawan ay hindi nagwawakas. Napakadalang mensahe para sa isama. Kumbaga kanina, stress na stress ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Iisip ko may bisita pa. May magaganda. May mga pogi. Tapos, siyempre ako, wala na. Basta yun, aminado ako sa sarili ko na napaka-mahina akong tao at mahihain. Kung sa totoo siyang kapatid, mukha ba talaga akong mahihain? Marami po kasi nagsasabi na, tinis kasi ako ng teacher ko na, akala ko kasi na, extrovert ako, pero pakiramdam ko introvert. Tinanong ko yung teacher ko, ma'am, ano ba, meron ba ganun case sa teacher? Ano ka na? Ambivert. Ano ba yung ambivert? Dalawang kasarihan, no? Babae lalaki. Sarap. Ambivert. Yan yung parang ako, nakilala ko sarili ko na
Introvert ako sa umpisa kapag hindi mo ako kilala. Pag hindi mo kilala pangalan mo, hindi ko kilala ang kan mo, hindi ko alam FB mo. Kasi, yun. Tapos, mag-i-extrovert lang po kapag medyo close na tayo. Bible study, ayan. Banding, outreach, inreach. Inreach po. Tapos yun. Ngayon po, dadako po tayo sa pangatlo. Si Elias. Si Elias po ay kinikilalang isang karakter sa Biblia. Yung naharap din po sa isang depresyon. Matapos ang isang malaking tagumpay laban sa mga propeta na Baal, si Elias ay nakaramdam ng pagkapagod at takot na nagnanais na mamatay. Gayun pa may sa kanyang depresyon, ay nakaranas siya ng isang espesyal na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng isang marahang bulong ng tinig ayon sa Unang Hari, chapter 19, verse 3. At ito po mga kapatid ang tinuturo sa atin ng kwento ni Elias na kahit ang pinakamababang sandali ng depresyon, ang banal na presensya ay maaaring pagmulan sa lakas at spiritual ng paninibago. Sa lakas naman. Pagpapanibago sa ating mga Panginoon. Pangatlo po, malapit na po tayo, mga kapatid. Ang landas para sa pagtagumpayan ng depresyon. Ito po mga kapatid, tinuturo na dito ang landas kung paano natin harapin at matagumpayan ang isang depresyon. Dito ko na ito ngayon kapatid, kanina, samantalang ako nagugulo ng binyaman. Hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam mga sasabihin ko. Kung magmumukha ba akong katawa-tawa o ano. Sabi ko, Panginoon, bahala ng Panginoon, mapangiti ko lang mga magulang ko. Kahit mali-mali yung mga sinasabi ko. Di ba, ma'am? Kasi yun. So, sinasabi po dito, mga minamahal na kabataan. Tayo ang tinutukoy, mga kabataan. Ang isang kilala mo o ang maging iyong sarili ay maaaring nahihirapan sa depresyon na iyong lungsod. Ayan po. At ating malalaman sa tip na ito na aking ibabahagi. Una-una po ng panalangin at paghahanap ng presensya ng Diyos. Paano po ba natin hanapin ang presensya ng Diyos? Di pa po ba sa pananalangin? At sa isang pamamaraan na ito ay binibigyan po tayo ng kaaliwan at pag-asa at binibigyan din po tayo ng kalakasan sa panahon na tayo ay nade-depress. Sumunod po ay komunidad at spiritual na suporta. Ito po yung mga bagay na inaantay ko palagi sa isang taon. Yun po yung mga activity, kagaya po na congregation, global youth, ano ba? Ano pa ba yung mga event na Voice of Youth, ayan, Sport Fest. Alam mo kung bakit? Kasi dito ko napipil na nagiging malakas ako eh. Dito ko nakikita yung sarili ko. Dito ko nakikita yung sarili ko dahil mas marami ako nakikilala kaibigan sa ibang lugar. Mas kilala ako sa ibang lugar. Kilala nila kung gaano makulit, kadaldan. Di ko ako na, gano'n pala ako kadaldan. Kadaldan ba ako, Ate Hamid? Nakasal ba kita lagi? Sorry. Pero Ate Hamid, lahat ng yun palambing ko lang sa'yo. Kasi gusto nga sanang paampun sa'yo. Kasi ayaw natin ito. Ayaw mo na natin ito. May tagawagas ka na ng pinggan. May kukutusan ka na. So ayan, kapatid, papatuloy po tayo sa ating sumunod. Ang pagbasa at pagbulay-bulay sa banal na kasulatan. Ang pagbabasa po ng ating Biblia at pagbulay-bulay sa mga nakakabulon. Medyo ito na stress ko eh.